Madalas tayong mainis o magalit dahil sa mga bagay na hindi natin nagagawa, mga bagay na hindi pinapahalagahan ng iba, mga inaasahan na hindi natupad at mga taong hindi tayo binibigyan ng halaga. Kapag nakakaramdam tayo ng pagbabanta o pag-atake, natural na makaramdam tayo ng galit. Ito ay normal na response ng ating katawan. Sa ating mundong ginagalawa, ang daming bagay sa paligid natin na pwedeng magpa-trigger ng ating galit. Kung minsan, nakakalungkot isipin na ang galit na nararamdaman ay ibinubuntun pa natin sa mga taong malapit sa atin, kahit wala naman silang kinalaman sa pinagmumula ng ating sama ng loob. Kaya nga madalas nasisira ang mga relasyon dahil sa galit. Maraming pagkakaibigan ang nasisira dahil sa galit. Maraming pamilya ang nagkakawatak-watak dahil sa galit. Kaya nga kasalanan nga ba talaga ang magalit? Ang galit ay natural na emosyon at hindi palaging kasalanan. May isang uri ng galit na sinang-ayunan ng Biblia na kadalasan tinatawag na matuwid na pagkagalit. Kabilang sa mga halimbawa ng galit sa Biblia, ang pagkagalit ng Panginoong Hesukristo noong ginawang pamilihan at sugalan ng templo sa Jerusalem. Sabi nga sa Juan chapter 2 verse 13 to 15, malapit na ang Pasko ng mga Hudyo at si Jesus ay umahon sa Jerusalem. Nasumpungan niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka at mga tupa at mga kalapati at ang mga mamamalit ng salapi na nakaupo roon, at gumawa siya ng isang latigo ng mga lubid at itinaboy niya silang lahat sa labas ng templo, pati ang mga tupa at mga baka, at ibinuhos niya ang mga barya ng mga nagpapalit ng salapi at ginulo ang kanilang mga mesa. Ang galit ni Jesus ay dahil sa kung paano dinungisan ng ilan sa mga Hudyo ang pagsamba sa templo ng Diyos sa Jerusalem. At alam natin na marami pang mga talata sa Biblia na ang Diyos ay nakakaramdam din ng galit. Sa totoo lamang, hindi mali ang makaramdam ng galit, at ayon sa Biblia, hindi ito kasalanan, pero nagiging kasalanan lamang ito kung paano tayo magre-respond sa ating galit. Sabi nga sa Santiago 1 verse 20, sapagkat ang galit ng tao ay hindi nagbubunga ng katuwiran ng Diyos. Ang galit ay nagiging kasalanan kapag ang galit ay nagiging dahilan ng sama ng loob at hindi pagpapatawad. Ang hindi makontrol na galit ay mag-uudyok ng pagsigaw, pananakit, pagmumura, paghihiganti at paggawa ng mga bagay na makakasama sa iba na nagiging dahilan ng kasalanan. Dahil kapag ang galit ay hindi kontrolado, nagbibigay ito ng lugar para makapasok si Satanas sa ating buhay. Kapag tayo ay sobrang nagagalit, hindi kontrolado ang ating emosyon, nagiging mahina tayo sa paggawa ng mga desisyon at pag-iisip ng malinaw. Ang ating pag-iisip ay maaaring maklouded ng negatibong emosyon na nagpapahirap sa ating na gumawa ng mga desisyon na nakakalugod sa Diyos. Sa ganitong paraan, mas madali tayong maimpluwensyahan ng mga tukso ni Satanas na naghahanap ng mga pagkakataon upang sirain ang ating relasyon sa Diyos at sa iba. Sabi nga sa Kawikaan 25 verse 28, ang taong walang pagpipigil sa sarili ay madaling bumagsak, gaya ng isang bayan na walang pader. Sa madaling salita, inilalagay mo ang iyong sarili sa peligro kung nabubuhay ka sa galit. Kaya nga ang salitang anger ay malapit sa salitang danger dahil mapanganib ang mabuhay na puno ng galit. Ang galit ay may kakayahang sirain ang iyong reputasyon sapagkat ito ay sumisira sa magagandang bagay sa iyong buhay. Malinaw ang sinasabi ng Biblia na kontrolin natin ang ating emosyon. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, dapat tayong maging handang makinig, mabagal magsalita at mabagal magalit sapagkat ang galit ng tao ay hindi nagdudulot ng katuwiran ng Diyos. Ibig sabihin, likas na emosyon ng galit, ngunit kailangan nating magpigil upang hindi ito mauwi sa kasalanan. Hayaan mo na ang Diyos ang maging tagapagiganti sa iyong buhay at hayaan mong patawarin mo ang iyong sarili at ang iba. Efeso 4:26, magalit kayo ngunit huwag kayong magkasala. Huwag hayaang lumubog ang araw na kayo'y nagagalit pa rin. Hindi mo kayang labanan ang kasamaan gamit ang kasamaan. Hindi mo kayang labanan ang kadiliman gamit ang kadiliman. Huwag mong hayaang pigilan ng galit ang pinakamagandang buhay na inihanda ng Diyos para sa iyo. Oo, masasaktan ka, sasama ang loob mo, pero hindi ka dapat magpatalo sa emosyong ito. Ang galit ay isa sa mga bagay na dapat nating alisin sa ating buhay. Ang pagpapatawad ay susi sa paglaya mula sa galit. Colossus 3 verse 8. Ngunit ngayon ay dapat ninyong itakwil ang lahat ng ito. Galit, puot, kasamaan, paninirang puri at masasamang salita sa inyong bibig. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Ingat and God bless.